Good morning mga ka-hunter. Magandang umaga po ulit sa inyo. Katulad po ng nasabi ko nung isang araw, gagawa natin paniksay yung siniro nating airgun. Gagawin paniksay nung magpasiro na scope. Yan po yung baril nya. Yan po yung mga gamit na gagamitin natin. Tulad po nung dati, gusto niyo, wala naman tayong mga gamit, mano-mano lang po uli yan. Gagawa lang po natin siya ng kahit isang bala lang muna dahil pang testing lang naman to eh. Meron to po yung mga gamit natin. Yan, meron tayong kikil, yan, stainless na gagamitin natin. Meron tayong base jack dyan na dito ko kasi kinakalang yung stainless pag hahasain natin. Vice grip, kikil, lagari, saka itong ito yung gagawin natin pinakapabuntot nung paniksay. Wala tayong makakuha ibang hindi pa tayo nakapaghanap. Nakakita tayo ng heringgilya, tingin ko papasok naman siya doon sa butas nun, di yan ay kakabit natin. Ngayon, titestingin po natin to kung papasok sa butas. Ito po yung butas ng baril natin. Tignan po natin kung papasok. Ayun, papasok siya. Gagamitin lang po natin tansi dyan, yung parang poralon ba ang tawag dyan. Pero matibay yung tansi na yan eh. Yan ang gagamitin natin dyan. Ngayon, gagawin lang po natin, susukatin lang natin to dito. Anong haba nitong pabuntot na gagawin natin. Ipantay lang natin ganyan. Basta tandaan nyo lang ganun. Yan. Puputulin na po natin. Ngayon nga po, sabi ko sa inyo, wala tayong ibang gamit, kaya mano-mano lang tayo talaga trabaho natin. Ito po, naputol na natin. Ngayon, ang gagawin naman natin dyan, tutulisan natin. Medyo mabagal magputol kasi nga mapurol na rin ang lagari natin. Tulisan naman natin gamit ang vice grip tsaka kikil. Ito lang po yan, kalang lang po dyan. Kikil po natin yung dulo para tumulis. Bagal po talaga to kasi mano-mano lang. Napansin nyo, dalawa po kikil natin. Ito po yung pang isa na to. Gamitin natin sa yan, tatalian ng pansit. Mga hunter, ito natulisan na natin. Medyo matagal lang kaya pinupost natin eh. Ngayon ang gagawin naman natin itong puwitan, pinakailalim niya, para ito may pasok naman natin dito. Ayan, ganyan. Ito naman ang gagawin natin, ikikilin uli natin yan. Papasok natin ng ganyan. Ayan. Wait lang po ulit. Ito mga ka-hunter, nagatlaan na natin siya dito. Kung yung hangganan ng
pabuntot natin ay nahangganan niya. Nilagyan na natin siya ng gatla dyan. Ngayon kikikilin natin to para lumiit, pumasok yung pabuntot natin. Kasi ang ginagamit ko malaki kasi, ito maliit lang, kaya mahaba-habang kikil ang aabutin natin dito. Ito mga ka-hunter, maliit na siya, pero titignan natin kung papasok na. Medyo masikip pa siya, konti pa. Pag pumasok na yan, lalagyan na lang natin ng talian dito. Ito mga ka-hunter, okay na, maliit na. Tignan natin kung papasok na siya. Hindi baling medyo masikip para pag tumama sa isda hindi maiwan yung pabuntot. Pumasok na siya. Ngayon, tingnan nyo rin kung diretso, kasi pag baluktot yan, pag tama sa tubig niyan, wala din. Ayan, buti kahit pa paano diretso yung kikil natin. Kahit wala man tayong gamit na maayos, kahit pa paano dumiretso naman ng gawa. Ngayon lalagyan na lang natin to ng sabitan ng pabuntot. Ayan, lalagyan na natin ng lalagyan ng tansi sa dulo. Ayan. Kasi dyan namin nilalagay yung tansi para kahit mabunot yung pabuntot, nakatali pa rin siya dyan, hindi makakawala ang isda. Maliban na lang kung malagot. Ang kalamitan na nalalagot dito sa pinagtatalian, kaya kailangan yan hasain maigi bago natin ilagay yung tali. Ngayon lalagay na natin yung tali. Titestingin natin yung tali na to. Pag ito nalagot, ibig sabihin matalim yung gilid. Pag matalim yung gilid, hasain nyo pa. Yun, nalagot. Ibig sabihin matalim pa to, matalim. Kailangan hasain pa yan. Testingin uli natin. Hasaan na natin yan Kailangan hindi siya malagot para kahit na malaki ang isda, may ahon mo nang hindi ka mahirapan. Ayan. Ayan. Hindi siya nalagot, ibig sabihin okay na po yan. Ngayon ang gagawin naman natin, yung pabuntot, ilalagay na natin siya rito kasama yung tansi. Ngayon mga ka-hunter, bubutasan naman natin to gamit itong torch tsaka itong alambre. Pambutas natin dito. Kailangan po kasi sa gilid nito ang butas dito, kasi pag malakas po ang isda at sa butas natin dinaan, nahuhugot po kasi. Yan. Kaya kailangan po ang butas nito dito lang sa gilid. Nga pala, shout out kay Mr. K, yung kasama ko nung nakaraan. Nakahuli kami ng malaking tilapia kay Mr. King na Texay King na taga Abukay, Bataan. Yan, shout out sa'yo. Kay paring Nicky Kubol, yung nagbigay ng tansi sa atin, shout out din sa inyo. Ito, isasalpak na natin. Butasan muna natin gamit ang ating torch. Kailangan po sa gilid lang. Kaya ito patagilid, pwede na po yan. So pag tuyo na, kikiling nyo lang konti. Ayan po, papasok na po natin yung tansi. Ayan dito. Ayan. Hanggang sa lumusot po siya doon. Ayan po, para lang buhol lang po, pwede na yan. Hindi naman po kayang tanggalin na ng tilapia yan
magwan lang ang tali na to, pero matibay daw to eh. Yan. Tali na po natin dito yan. Kailangan lang po, sabi ko sa inyo dati na kailangan mahasaan nyo yung dulo ng kuwan na yan para hindi siya malagot. Yan. Ganyan lang po yan. Ibaling masikip po ng konti. Huwag naman po yung sobrang sikip kasi lulubo po yan sa dulo ng baril. Ayan. Ayan. Okay na po siya. Ayan, sukat natin sa baril. Mahirap po ng ano eh. Isa lang ang ginagamit natin, video camera, kaya tiyaga-tiyaga tayo sa ganitong sistema. Ayan po, shoot natin. Pagka hindi masikip, ayos na ayos. Kita nyo, luwag na luwag. Hindi siya ganong kaluwag. Ayan, para hindi naman siya malaglag pag tiniwarig. Okay po mga ka-hunter. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ingat po. God bless po. Nga pala, sa isang araw, itestingan natin to sa ilog. Yung ginawa nating bala sa itong siniro nating scope. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat.